turtle area. Sabi kasi ni Midnight kanina, napaka-importante, early objectives. Ayan, apat agad. Ginamit na rin dito ang Astral Echo. And look at Boots. Wow! Papasok doon with the penalty zone. Halos walang mabuhay dito ang mga players ng AP Bren. And Kyrie will take that turtle. Flap TZ naghahanap pa rin, pero first blood ay mapupunta para sa side ng Onyx. Kyle TZ still alive. Si Boots naman ata ang susunod nila. Dalawa na wala para sa Onyx at si Boots nangangalati na lang ang buhay. Mukhang hindi na nga yan makakatakot pa. And it's gonna be a double kill para dito kay Flap TZ. XP lane matchup. It slows down the tempo and it also allows AP Bren to play very, very aggressive. Sumama na kagad si Chewe. Okay, nakita natin dito, ginamit ng Circle Eagle. Tatlong tatamaan doon. Nangalahati ng konti yung shield ni Kyle TZ. Kaya alis na lang muna at dalawang kupunan. Kailangan nila palang kitang-kita mo na talaga na walang gusto magbigayan para dito sa ating dalawang kupunan. Nandito yung mga pokes. Si Owen kalahati yung buhay. And Kyrie's here as well. Same goes with Kyle at Zaya. Si Kiboy, the set maker daw para sa Onyx naka-ready. But look at Kyle. Kinakalaban niya na dito. Flap at TZ at si Owen gagamitin ng Circle Eagle. Napakalayo ginamit na yung penalty zone. And look at you! Saktong-sakto, sumasargo na naman! Targeted ka, boy! Hindi mo ba? Super Marco, naamoy niya ata pero bumalik din sa Lord. Oo, where is Kiboy talaga? Pero ginamit na dito na. Gumamit ng penalty zone. Kaya naman si Boots mamatay na. Pero si Kiboy hindi pa rin yata aalis. Hindi pa rin talaga aalis. Tapat, tuturugin ko. At ginagawa niya ngayon yun. Kahit sino sa Onyx, kahit sinong humarap, tatalo na niya. Sabi niya, hindi ako nag-predict ngayon. Hindi ako nag-predict. Laban lang, ML lang kung ML. Kyrie, aray ko. Ito na yung sinasabi natin na may damage na nga talaga si Super Marco at napakaganda nang pinapakita ngayon ng AP Bren. Parang kung ikaw yung Onyx, parang isipin mo, hala, paano tayo de-defend sa mamaya? Oo, parang hirap. Ang haba din kasi ng range ni Super Marco. Yeah. And speaking of paano nga ba de-depensa, lagyan natin ng konting analysis, no? Ano bang kailangan gawin ng Onyx dito? Alam mo, sa totoo lang, kailangan nila humarap ng mali from AP Bren. Kaso mahirap hanapan ng butas dito yung kanilang composition. Kasi number one, very one-dimensional yung kanilang team fight. That's the problem with the Derot jungle, kaya hindi siya super popular. Kasi talagang ginagamit mo siya pang anti-tank. And now, if you look at the composition of Onyx, if hindi mo makuha yun, you're playing to scale with both the Valentina and the Claude. May pang team fight naman sila. Ang problema kasi is kulang sila ng damage. Kasi yung damage na inaasahan nila, na shutdown na in the early game, yung Valentina hindi rin makalapit dahil sa ginagawang pang zone ni Flap. So Onyx, kailangan nila mag-gumit either dito patayin si Flap, or humanap sila tulad ng hinaharap ni Kiboy kanina sa Lord na makakuha sila ng isang magandang implosion play. Pero again, with this kind of momentum that is going in favor of AP Bren, lalo pat napakalakas ang nilang team fight presence kasi si Brody ay napakalakas talaga sa pagdating sa 5v5. It's hard to crack this kind of composition, especially with the amount of gold that they have on their course. Nasa kamay na ni Kiboy ang bola. Kailangan makahanap siya ng play. Pero si Kyrie ata ang nahanap ni Flap. Si Kyrie, no choice na ata. Masyado ka kasing pogi tol. Kyrie, una mamabagsak nila. Perfect na play para dito kay Kiboy. Pero hindi sapat para dito sa Onyx. Kaya naman si Boots nakukuha na rin nila. And look at Super Marco. Ginamit dito ang Winter Transon. Hindi pa tatakasin ni Pew. Pero aalis na si Sans. Pero nakita na natin ngayon ang mga bees, ang AP Bren, ready dun sa mga set-up play ng Onyx. Two-man down para sa side ng Onyx. At mukhang dalawang inhibitor turret din ang babagsak. Tatapusin na ba agad ng AP Bren in 14 minutes? May kita kami ngayon at Marco! TC, isa-isang kinakagat! And game number 1 goes to AP Bren! 14-minute win para sa AP Bren. At game 1 pa lang yan. Presence ni Martis, ni Valentina, pati na rin yung Pakito, yun yung magiging... Gwen, Oh no! sabi niya, okay na, Gwen, nagampanan mo na, kailangan mo trabaho. Pero sabi ni Boy, kailangan niya ng bawi. Kaya first blood para dito sa highlight. Super Marco, still, Master Assassin on the Bruno. Wow, one of the highest damage builds, no, Kiboy. Waiting for the level 4, pero si Boots ay pumasok na sa likod. At mukhang ang Onyx ang aatake. Kyle TZ, low HP. Kamunti ka na, kaya mapilitan na umalis. Dahil naman dyan, makukuha ng Onyx Esports yung retribution dun sa may turtle. Napakagandang zone out para sa kanila. At AP Bren, aalis. Si Boots, by the way, wait lang. Napakagandang setup play, nagkapapuyuan. Don't run Wolfkin daw sa may flicker up dito sa Tennis Bar. Wala na siyang buhay. Saktong decimate. At mukhang dediretso pa nga. Uy, pero si Kyrie na doon sa may ano Tuloy-tuloy lang ang aksyon. Gwen goes in. Napakaganda setup play, pero may bawi yata dito kay Boy. Hindi na makakatakas pa yata. Ay, hindi! Na-decimate na! Na-stapler na ni Kyle TZ. Tapos si Boots, may pilitan na naman gumamit ng penalty zone. Pero habang nangyayari yun, si Chewe, mukhang cook lang muna. Sabi niya, kailangan kitang paalisin Chewe kasi meron to objective na season dito ng mga players. Si Owen halos wala na buhay doon, pero ito nandito na ang kampe. Pero pag-terrify si Boots, sakto! Nakukuha mo ng decimate.
Kiboy, isang bola lang sa mukha! Napakaganda! Super Marcon sa top lane! Oh, CW! Flap CW! TV laban kay Chewe! Ito CW! naman yung tustok na mga sinasabi natin pero hindi magiging sapat! Chewe makakakuha ng kill! Oh, speaking of the Martins, Caldizi, very low here. Oh, Pero napakakulat penalty zone, kinasanda ni Boots. Nagkakabalita na dito mga players pero nandito na rin naman sila. Oh! Ginamit na dito pero shutdown yes. Pero napatay lang din naman dito si Chewe. Ano? Makakapag-pop ng ulti basta-basta because of the existence ni Tigreal. Pero even yung kanyang mga magic pokes, yung mga dash niya tapos into the normal attack, hindi na nagmamatter for AP Brent kasi ang sasalo niyan lahat si Caldizi. Oo nga. Kyrie! Kagaya nga, makikita natin. Kyrie spotted! Oh! Pero Kyrie spotted, naspatan din yung Lord! Okay. Parang dumaan lang! Okay, dami ko sinabi. Borderline. Conclusion, pogi. Oo nga, red ring pogi ang tawag natin dyan. Dumaan lang! Dumaan Kuya lang! Reti! Wala eh. Pogi! Nag-take out eh. Sabi niya, Kyle, akin. Pero yun yung mga kailangan ingatan niya ni AP Brent kasi Lord on the hands of AP Bren pero si Kiboy ay pumepwesto na. Merong ninakaw ng ultimate dito si Few. It's Yeah. going to be the I'm offended na nanggagaling sa Ruby pero si Butsa kailangan nating abangan. May flicker yung Terisla. Yeah. Oo nga pala, baka biglang pwedeng tumalon para sa kanya. Look at Lapto. Ito, malaking problema ng Onyx, yung bypass na pwede gawin ng Pakito. Mahaharangan actually yung Gord dito, hindi mo nila napapansin, pero Kyle DZ, half HP. Okay, nakaabang yung mga players ngayon. Si Ogun na Selfie dito, zone? pero napagandang setup para kay Kiboy. Oh, Sakto may Kiboy! rush. Ogun is gonna be down. Tapos meron pa penalty zone. Si Butsi yata magiging kapalit nila. Aalis na rin si Few. At double kill na para kay Kyrie. Kyle TC, same goes to Flap TC. Aalis na lang muna. Super Mark na sa may bandalik. Kyle! Ano pa ba dito yung besting projectile? Kyle TC lumalaban pero hindi na sapat. Pinato na rin dito yung Worldy. At napakagandang zoning. Pinapakita ngayon ng Onyx. It is a disaster para sa AP Bren. Napakagandang engage na nagmumula kay Kiboy. Parang naamoy na lang niya na may tao doon at dinire-diretso na niya ang kanyang pag-engage. And that essentially secures the Luminous Lord para sa Onyx Esports. Very similar sa approach nila nung game number 1 na talaga nag-hero lock dito yung Onyx. Hindi one lane team fight eh. Dalawa essentially. Yun ang nangyaring laban na yun. Kasi si Boots, ginamit yung penalty zone dito kay Caldizi, attempting to contest the Lord. Pero yung rest of members ng Onyx, talagang humanap sila ng team fight. And Kiboy, again, finding that set against AP Bren, even in front of the Tigreal. Aray ko. Oh, masakit. Oy, para big yata si Chewe din na ginamit ka kanyang Wind of Nature. So, grabe pala ang palitan dito ng dalawang koponan. Parang di na timingan lang kung anong pwedeng gamitin against each other. Naman na rin actually yung damage type ng Onyx dito kasi the way that they damage is yung mga mabilis na putok, especially with the Stallion and Crystal. Pero oy! Oy, nakita natin, isa Open! naman na paputukin. Pero setup play, napakalayo na naman dito ni Kiboy. Pero makukuha niya rin si Super Marco. Papasok din si Flap TC para sa kanyang mga knockout strike. Tapos yung bola ni Super Marco nararamdaman na. At kakapit pa nga yung tore ng AP Bren dun sa may bandang ibaba. Dalawang patay para sa side ng Onyx. Two-man down para sa side ng Onyx. As you said, walang nakuhang inhibitor turret. Ang kupunan ng Indonesia. Oh, flap! Ay! Nakakibang DC play! Grabe naman talaga! Wind of Nature! Oh, no! Pero si Kyle DC, nandun pala si Sans! Napakagandang pag-respond ni Sands mula sa Onyx. At dahil dyan, makakakuha pa ng additional kill ang Onyx kay Kyrie ngayon. Naghahanap ng angulo, pero di na ata niya itutuloy pa. Purple ang Bren, nakita pa rin natin yung potential ng AP Bren na kapag sila'y nauna, everything goes to chaos. Pabor yun for AP Bren kasi hindi makaharap ng entry point yung heroes ng Onyx. Chewe, nangangalati na ang buhay ng Lord. Conceal play mula kay Kiboy. Karangan, Kiboy ngayon naghahanap ng angulo. Few counter conceal play. Papasok nga ba talaga? Naku po, si Kyle DC dito halos wala na buhay. Meron may immortality. Pinapagligiran na siya. Pero pa-setup dito. Pero yung Lord mapupunta pa rin dito sa side. Kyle DC will get the kill. Tapos si Kyrie dito, hahabulin ng mga players. Buhay pa rin naman lahat. Although si Boots pala nakakuha. Hindi na natin nakakuha ng Onyx yung Lord. Pero dediretso dito ang AP Bren sa may middle lane. It's one for Lord. And kung titignan natin, it wasn't an evolved Lord dahil 1740. Sinimulan ng Lord na yon. Yeah, pero ang crucial dito is AP Bren, they are able to still Inhibitor turret doon sa baba. Pero si Kiboy ngayon ay nag-aamoy na naman ng mga pwedeng hilain. Pero Chewe! No! Hindi na nakatakas pa. Anong PMI out? PMI out. Sakto yung decimate. Tapos si Kiboy naman, yung isa-zone out pa dito. Nila kanina mag-commit sa team fight. But if you give a mistake like that, pero Platizi, May may bago. out of position. May bawi din, parang hindi yata aabot. Pero Ay! traction, pero nandito na. Ay! Ogwen! At isama mo na rin dito si Few. Pero hindi yata tang sapat para sa kanila may nagbawi. Tapos papasok pa rin si Marco, Few. Marco! Pero dito IMU, Super Marco. Ginamit Marco! na yun. Pero pagtanggol, Oh, no! parang nagpasahan.
Kyrie! Boy, maging target nila pero si Kyrie tumatakbo-takbo. Ang sakit ng damage dito ng SU pero hindi sapat kasi nakakatakot din yung damage dito ng AP Bren. Kiboy for Flap TZ. Sino nakalamang sa trade na yon? I mean, lamang ang Onrig in terms of hero, pero again, AP Brent still willing to commit to that team fight. And yung takbo ng pressure ng mapa ngayon, definitely lumalamang dito AP Brent even though they lost their explainer, but they have to be really careful. Buhay yung Joy, may damage output ng Onyx, and they will respect that. Still, yung death na nangyari dito kay Flap TZ, hindi naman worth. Anong bush na yon habang nangangalahati na pala ang buhay ng Lord. Kyle TZ, Kiboy, nakita Kiboy. na niya at mukhang itutuloy-tuloy na nila kay Kyle dito ha. Big oh no! Si Kyle DC dito ay mamamatay. It's gonna be a shutdown. Kaya naman isang mabilis yata makukuha. Meron pa penalty zone. At Kyrie masisecure na nga yung Lord. Si Super Marco may bilis na mag-flicker out. O pwede magiging target nila. Si Buti sa mga baso. Flap TC na dito na. Ginagawa with the Flap! Ewe, kamuti ka na. Napakasakit ng damage. Kaya lumalang. Oh my God! Mapapaalis din na ngayon. Kiboy! Ang mga players ng Onyx. Pero ginamit ni Mystic Gosh. Si Pew mamamatay na. Kiboy isang tira na lang sana. Pero grabe pinapakita ang tapang both Onyx and AP Brent. What a close team fight at naghahanap pa nga ng dugo si Kyrie. Pero mukhang hindi na niya mahanap pa. Super Marco still alive with the immortality. Mukhang kailangan niyang dumipensa dito na mag-isa. Ay! Bawal basta dito, boy. At mukhang ang... Marco! Pero nga lang Super Marco ay mamamatay doon. Kyrie, napagandang pagpasok. Talaga nagkakasagutan lang. Oh no, the Lord! The Lord! Si Ogwen lang ang nandito para dumepensa for AP Bren. Kyle TC buhay na rin naman. It is a 4v2 Ayan na. scenario. Kyle TC versus Ogwen with a Lord marching down bot lane. Okay man, halos mo lang mga buhay dito mga Yung mga players ng Onyx. Pero minion wave aside ng Onyx. Pero Lord. nandito ang dalawa, ginamit na ng Mystic Cash. Mga lahat na yung buhay, Kyle TC. Halos mamatay na doon. Papasok na si Kyrie. Pero minion wave, meron ding Lord para sa ng Onyx. At unti-unting makakuha ng buhay ng base. Nandito si Flap TC at para sa laban. 1-1 agad. Onyx Esports strike back. At mukhang may serye na tayo dito.